Nandito na tayo sa bahay, mahal. Huwag kang mahiya, ah. Hindi naman ako nahihiya, mahal. Kinakabahan lang ako. Huwag kang kabahan. Ipapakilala kita kay mama at papa saka sa kapatid ko. Mababait sila. At saka, hindi naman tayo magtatagal dito eh. Magbabakasyon lang tayo ng ilang araw para makapagpahinga tayo sa trabaho. Napanatag ang loob ni Agatha sa sinabi ng nobyo, kaya ngumiti na lamang siya bilang tugon. Kumatok si Migo sa pinto at maya-maya lang ay bumukas na ito. Nakatayo sa tabi ni Migo si Agatha na mahigpit ang kapit sa bag at pinipilit na ngumiti sa kaharap. Nasa harap nila si Aling Cora, ang ina ni Migo. Matikas ang tindig nito at malamig ang mga mata kung tumingin. Nahapyawan ni Agatha ng tingin ng dalagang nasa sala. Si Leia, nakaupo sa sofa at abala sa cellphone, pero halatang nakikinig sa nakikita roon. Nasa kusina naman si Mang Roger, ang ama ni Migo na abala sa pag-aayos ng pinggan. Magandang hapon, ma. Si Agatha nga po pala. Siya yung sinasabi ko sa inyong live-in partner ko. Ah, siya pala. Yan na yon, kuya. Oo, siya nga. Agatha, si mama, at saka si Leia, kapatid ko. Magandang hapon po. Walang maganda sa hapon. Saka amigo, hindi mo ba sinabihan ng girlfriend mo na magdala man lang ng konting pasalubong? Ma naman, huwag naman kayong ganyan. Baka nakalimutan lang, ma. Baka hindi uso yan sa kanila. Pasensya na po, tita. Ay, Nay. Nagmadali po kasi kami sa biyahe. Ah, ganun ba? Sige, pumasok na kayo. Ingatan niyo ang lakad niyo at kalilinis ko lang ng bahay. Ang dumi pa naman ng suot ng babaeng kasama mo. Ma, Umupo si Agatha sa sofa matapos siyang igiya ni Migo. Maingat ang galaw niya na parang ayaw magingay. Ramdam niya ang panalamig ng paligid. Hindi dahil sa hangin, kundi sa mga mata ng mag-ina na tila sinusuri siya. Pilit namang nagbibiro si Migo. Naghahanap ng butas para gumanang tensyon sa pagitan ng lahat. Pero walang pumapansin sa kanya. Nahagip pa ni Agatha ang pagsilip ni Mang Roger mula sa kusina. Kita niya nang tumango ang ama ni Migo sa kanya pagkatapos muling bumalik sa ginagawa. Yun lamang ang nagpakalma sa kanya kahit kaunti dahil naramdaman niyang may isang tumanggap sa kanya sa bahay na yun. ma, gusto mo bang tulungan ka namin sa hapunan? Si Agatha, magaling siya magluto. Hindi na. Baka may storbo lang ako. Saka ayoko yung may nakikisawsaw at nagmamarunong. Akala ko pa naman mahihingan ko ng bagong gamit yung babae mo, kuya. Ultimo bagong bag nga, hindi niya mabili. Tingnan mo, butas-butas na ang bag niya. Leia, tumigil ka nga. Ano ba, kuya? Nagbibiro lang ako. Grabe ka naman. Hayaan mo siya, amigo. Hindi naman siguro si Agatha ang tipo ng madaling mapikon, di ba? Naiintindihan ko po. Yan ang gusto kong ugali, yung marunong makisama. Mahabang katahimikan ng namayani sa kanila. Nadidinig lang ay ang tunog ng orasang nakasabit sa dingding. Hindi mapakali si Agatha dahil tinitigan siya ni Aling Cora mula ulo hanggang paa, na parang sinusukat kung may karapatang umupo sa bahay nila. Nagkunuri namang abala sa cellphone si Leia. Pero paminsan-minsan ay lumilingon para sulyapan si Agatha na parang inaasar sa isip. Ilang taong ka na nga ulit, Agatha? 25 po. May trabaho? Opo, nasa maliit po akong printing shop sa Maynila. Ah, yung mga nagpapa-photo ID, ganon? Opo, kasama na rin po yung mga tarpaulin tsaka layout. Cute, no? Si kuya nga, ang galing sa construction firm tapos yung girlfriend niya taga-layout. Leia, tama na. Hayaan mo siya. Totoo naman hindi naman masama yung trabaho mo, Agatha. Pero alam mo naman, di ba? Iba ang klase ng pamumuhay namin dito. Hindi kami sanay sa kung ano-ano lang. Opo, naiintindihan ko po. Sana nga. Kasi minsan may mga tao na akala nila madali lang sumingit sa pamilya ng iba
Hindi ganun. Ma, grabe naman yung sinasabi mo. Ano bang grabe? Nagpapakatotoo lang ako. Ayoko sabihin mong tahimik lang ako tapos sa dulo ako pa sisisihin kung sakaling masaktan ka. Ma, mahal ko si Agatha. Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo ah. Di mabuti kung ganun. Pero kung mahal mo siya, turuan mo siyang makisama. Anong ibig niyo sabihin? Kanina pa siya nakaupo dyan. Hindi man lang nag-alok na tumulong sa kusina o maghain. Di ba nga ako na nagsabi na tutulong kami sa inyo, pero kayo tong may ayaw. Ikaw naman na nag-alok nun at hindi ang babaeng yan. Pasensya na po, Nay. Akala ko po kasi... Ayan, akala. Yan ang problema. Dito sa amin, hindi uso ang ganyan. Saka pwede ba? Huwag mo kong tawaging nanay at hindi naman kita anak. Kuya, hindi mo kasi sinanay. Ayan tuloy, tamad. Lea, sobra ka na! Totoo naman kung gusto niyang makuha ang loob namin, dapat marunong siyang umayos. Hindi yung parang bisita lang na walang pakialam. Hindi naman po sa ganun. Gusto ko lang po magpakilala muna ng maayos. Sige, pakilala ka. Sabihin mo nga kung anong meron sa'yo at nakuha mo ang anak ko. Ma, tama na yan. Hindi niyo pwedeng bastusin si Agatha ng ganyan. Hindi ko siya binabastos Tinatanong ko lang. Puro tanong na may laman? Baka kasi totoo naman, kuya. Baka nadala ka lang sa... Alam mo na. Lea! Ano ba? Kahit dati pa hindi ka na marunong pumili ng babae. Hay, tama na nga yan, Leia. Pero alam mo, Agatha, minsan nararamdaman ko agad kung sino ang bagay at hindi sa anak ko. May mga tao kasing kahit ngumiti, parang may dala ng mabigat na pasanin. Tulad mo, kahit nakangiti ka hindi pa rin kayang itago na hindi ka bagay sa anak ko. Masyado ka manang tingnan. Napatingin si Migo kay Agatha na halatang nadurog sa narinig. Pero napangisi ng bahagya ang ina ng lalaki habang sila'y umikot ang mata at ibinalik ang atensyon sa cellphone. Tumahimik ulit ang paligid at ang naririnig na ingay ay ang mga kasangkapang inaayos ng ama ni Migo sa kusina. Lumipas ang ilang minuto. Tumayo si Migo para tumulong sa kusina habang si Agatha ay naiwan sa sala. Tahimik siyang nakatingin sa mga lumang larawan sa dingding. Larawan yun ng pamilya ng kanyang nobyo. May mga larawang kinunan sa pista at kasal. Lahat ng larawan ay may ngiting masigla. Pero sa bahay na pinuntahan niya ay parang nawala na ang sigla nang siya'y dumating. Ramdam ni Agatha ang matinding lamig sa dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi sa pagtitimpi. Alam niyang kailangan niyang makisama. Pero bawat salita na mag-ina ay parang maliliit na karayom na unti-unting bumabaon sa kanya. Sa kabila noon, nanatili siyang kalmado dahil alam niyang minsan mas malakas ang tahimik na tao kaysa sa maingay. Mula sa kusina ay nadidinig niya ang boses ni Aling Cora at Leia. Hindi ko gusto si Leia. Hindi ko talaga gusto. Alam ko, ma. Ako rin. Parang ang weird ng dating. Hindi yan magtatagal sa bahay. Tingnan natin kung hanggang saan yan. Natapos ang gabi sa mabigat na katahimikan. Naupo sa sofa si Agatha at tahimik na nakiramdam. Maya-maya lumapit sa kanya si Migo at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Walang imik si Agatha. Pero alam ni Migo na nadidinig niya ang lahat ng pag-uusap ni Leia at ng kanyang ina. Sa mga mata ni Agatha, bakas ang lungkot at pagpipigil ng emosyon. Malamig ang simoy ng hangin sa labas at ang naririnig na ingay ay ang tilaok ng manok. Nagpasyang lumabas si Agatha para maglinis ng bakuran. Pagkatapos ay isinunod niya ang paglilinis ng bahay. Pawis at pagod, pero tuloy pa rin siya sa ginagawa dahil ayaw niyang may masabi pa sa kanya mag-ina. Ayaw niyang isipin nila na tamad siya. Naramdaman niyang bumigat ang katawan niya, pero pinilit pa rin niyang magpatuloy.
Nilalabanan niya ang pagod at paghapdi ng sikmura. Ay, wow, maaga ha. Inagahan ko para matapos agad. Sige, ituloy mo lang. Nakakapanibago lang kasi sa bahay namin, hindi gumigising ng ganitong oras ang mga bisita. Hindi naman ako bisita eh. Ah, ganun ba? Kala ko kasi wala pa namang kasal, di ba? Wala pa. Ayun naman pala. So bisita ka pa rin, hindi ka pa rin part ng family. Pinagkaiba lang kasi, ang bisita hindi pinapagawa ng gawaing bahay. Kaya hindi ko alam kung ano talaga ang bagay na itawag sa'yo. Pagkatapos sabihin yun, ay lumabas si Leia papuntang kusina para kumuha ng tubig. Pilit naman ang pagngiti ni Agatha habang nagpatuloy sa pagwawalis. Habang nag-aayos ng mesa, ay sumilip si Aling Cora. Bagong gising, nakaduster at bitbit ang tasa ng kape. Pinagmasdan niya si Agatha ng matagal bago nagsalita. Aba, may pakinabang ka rin pala. Maaga po akong nagising, kaya naisip ko na maglinis na rin. Sana hindi mo nilinis ang altar ko. Hindi lahat ng bagay pwedeng pakialaman dito. Ay hindi ho, hindi ko ho ginalaw yan. Mabuti. Kasi kapag ginalaw mo yon, baka may mawala. Tumaligod si Aling Cora bitbit ang tasa ng kape at naglakad papunta sa balkonahe. Naiwan si Agatha na pinilit ngumiti ulit kahit ramdam ang pangungutya sa tono ng ginang. Maya-maya'y bumaba na si Migo mula sa kwarto. Bagong gising ito at agad napansin si Agatha dahil pawisan. Mahal, bakit gising ka na? Bakit ikaw ang naglilinis? Wala lang, mahal. Wala rin naman akong ginagawa eh. Kaya naisip ko na tumulong. Pero hindi mo naman kailangang gawin lahat to. Hayaan mo na si Mama at si Leia. Ayos lang. Para wala silang masabi. Hindi mo kailangan patunayan kung sino ka. Alam kong mabait ka at masipag. Kaya nga kita dinala rito para magbakasyon eh. Kasi masyado mo nang pinapagod ang katawan mo sa trabaho. Okay lang ako, mahal. Sanay na ako. Hinaplos ni Migo ang buhok ni Agatha at napansin niya ang pamumula ng batok ng nobya. Parang may maliit na pantal sa batok pero hindi niya yung binigyan ng pansin dahil inisip na baka sa pawis lamang nakuha. Niyakap niya ito saglit bago tuluyang lumabas ang bahay para bumili ng almusal. Naiwan si Agatha na pagod at nanginginig na ang kamay pero hindi pa rin tumigil sa paglilinis ng bahay. Pagsapit naman ng tanghalian, hinarap naman ni Agatha ang mga hugasin sa lababo. Minasahin niya muna ang kamay na kumikirot dahil sa pagod. Napadaan naman si Leia na kumakain ng tinapay at saglit siyang tinignan. Ang dumi pa rin ng hagdan, oh! Pasensya na. Mamaya lilinisin ko ulit. Teka lang, bakit parang nangingitim ang kamay mo? Allergic ka ba sa sabon? Siguro. Hindi naman to ganito dati eh. Baka hindi ka sanay sa gawaing bahay. Hindi naman sa ganun. Tumalikod si Leia, sabay kindat kay Aling Cora na kalalabas lamang ng kwarto. Pareho silang tumingin kay Agatha. Tahimik pero may ngiti sa labi. Ang klase ng ngiting parang nananadya at pang-aasar. Tahimik lamang si Agatha buong hapon. Naglilinis, naglalaba at nag-aayos ng bahay. Habang ang pamilya ni Migo'y nanonood lang ng palabas sa TV na parang walang pakialam sa paghihirap niya. Kinagabihan, pagod na nahiga si Agatha sa tabi ni Migo. Hindi siya dumadaing sa sakit ng katawan. Nakatulog siya dahil sa pagod at sumapit ang madaling araw nang bigla siyang magising. Mabigat ang dibdib niya. Parang may gumagapang sa loob ng lalamunan niya. Umupo siya at hinigpitan ang hawak sa kumot. Nakakaramdam na rin siya ng pagkahilo. Napahawak siya sa tiyan dahil ramdam niyang may umiikot sa loob nito. Pinilit niyang huwag gumawa ng ingay. Ayaw niyang magising si Migo. Huminga siya ng malalim
Pero hindi na niya mapigilan ang pagsuka ng mapait at maasim na malapot na likido. Agad siyang tumakbo sa banyo. Nakasandal siya sa dingding at hingal na hingal matapos sumuka. Muli siyang sumuka matapos ang ilang segundo. Mainit ang likidong lumabas sa bibig niya. Kulay itim ito na parang pinaghalong dugo at langis. Napakapit sa lababo ng banyo at nanginginig. Doon niya napagtanto na hindi ito ordinaryong sakit. Alam niya ang pakiramdam na yun. Naranasan na ito ng lola niya noon at alam niya kung anong klaseng sumpa ang ganitong uri ng sakit. Barang bulong niya sa isip niya. Humahalo ang takot at galit sa dibdib ni Agatha, pero pinigilan niya ang sarili. Hindi niya ginising si Migo. Nilinis niya ang sarili at bumalik sa kama. Humiga siya at pumikit, pero hindi makatulog. Naririnig niya ang mahinang ugong sa tenga niya na parang mga langaw. Pero tinis niya hanggang sa unti-unti siyang nilamon ng antok na may halong pangamba. Kinabukasan, maputla na ang mukha ni Agatha. Habang nag-aalmusal, tahimik lamang ang lahat. Pero ramdam ni Agatha na may kakaiba sa paraan ng tingin ng mag-ina sa kanya. Tahimik ka, hindi ka ba natulog kagabi? Medyo masakit lang ang tiyan ko. Baka hindi ka sanay sa pagkain dito. O baka may kinain kang hindi mo dapat kainin. Baka nga po. Sigurado ka bang okay ka? Parang amputla mo eh. Okay lang ako, mahal. Mamaya lang, makakabawi rin ako ng lakas. Baka naman naninibago ka lang sa tubig dito. Hayaan mo siya, Leia. Minsan talaga kapag may boyfriend, magkakasakit ka kunwari. Ma, baka pagod lang si Agatha. Hindi natin alam. Napatingin siya sa kanila. Hindi niya alam kung anong klaseng tingin ang ibinabato nila sa kanya. Awa, galit o pagdududa. Sa loob-loob niya, sigurado siya nagsisimula na ang sumpa na hindi lang sa katawan niya, kundi pati sa pagitan nila. Tahimik ang buong bahay ng sumunod na gabi. Mahimbing na natutulog si Migo, pero si Agatha ay gising pa rin. Nakahiga siya, nakatitig sa kisame, habang sa tenga niya ay paulit-ulit ang ugong ng mga langaw. Minsan ay parang nasa tabi lang ng una ng mga ito. Minsan naman ay parang nasa loob mismo ng ulo niya. Pumikit siya, pero lalo lang lumakas ang ingay. Para bang tinutokso siya ng kung sino. Huminga siya ng malalim, saka dahan-dahang bumangon. Sa ilalim ng kamay inilabas niya ang kanyang baga at kinuha roon ng maliit na tela na may mga tuyong dahon at bote ng langis. Maingat niyang binuksan yun, saka naupo sa sahig. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mukha niya mula sa nakabukas na bintana. Dinig ang banayad ng pag-ikot ng bentilador at ang mahinang hilik ni Migo. Sa gitna ng gabing yun, ay ibinulong ni Agatha mga salitang itinuro ng lola niya noon. Mga salitang hindi dapat marinig ng iba. Pagkatapos ng ilang sandali, ay pumikit siya. Lumamig ang paligid at parang may hangin na dumaan sa loob ng kwarto. Sa kanyang panaginip, nang makatulog siya, ay nakita niya ang dalawang figura. Isang matandang babae na may hawak na itim na kandila at isang dalaga na may dalang maliit na garapon na puno ng insekto. Nakangiti sila. Parehong malamig ang mga mata. Sa gilid ng labi ni Agatha, sumilay ang isang ngiti. Kinabukasan, maagang nagising si Agatha na parang walang nangyari. Tahimik siyang nagluto ng almusal. Sa mesa, naroon sina Aling Cora at Leia, parehong nakatingin sa kanya. Agatha, parang may narinig akong ingay sa kwarto niyo ni Migo kagabi. Wala bang nangyaring masama kagabi? Saka alam kong tulog na kayo eh. Pero may narinig akong parang nagdadasal.
Baka nagsasalita lang po ako ng tulog. Ganon kasi ako minsan. Ngumiti siya ng banayad. Hindi alam ng dalawa na alam na niya ang lahat ng pinaggagawa ng mga ito. Sa ilalim ng ngiti niyang yun ay nasa bulsa niya ang maliit na bote ng langis. Ang parehong bote na ginamit ng lola niya noon laban sa mga mambabarang. Habang nagtitimpla siya ng kape, ay pasimple niyang hinalo yun sa tasa na mag-ina. Ito, Leia, oh. Ako na ang nagtimpla ng kape para sa inyo. Pasensya na, kung medyo matapang. Wow, abat may kape pa. Dinampot ni Leia ang tasa sa kauminom. Si Aling Cora naman ay umupo sa tabi. Tahimik lamang, pero halatang nakamasid. Sumapit ang hapon at nagulantang ang lahat sa biglang pagsigaw mula sa kwarto ni Leia. Ma! Sobrang sakit ng sikmura ako. Leia, ano nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Para akong... Nagsuka si Leia sa sahig. Napaatras si Agatha, pero hindi dahil sa gulat, kundi para pagmasdan ng mabuti ang nangyayari. Sa suka ni Leia ay may lumabas na maliliit na itlog ng insekto. Kulay puti at may gumagalaw sa loob. Nagsisisigaw si Leia. Umiiyak at nanginginig sa takot. Ano to? Tulungan mo ako! Leia, anak! Habang lumalapit si Aling Cora ay napatingin siya kay Agatha. Tahimik lamang ito. Nakatayo, pero may kakaibang tingin na mahirap basahin. Anong ginawa mo? Wala po. Tsaka bakit ako ang tinatanong nyo? Huwag kang magsinungaling! Bakit bumalik ka? Hindi ako nagsisinungaling. Alam nyo naman kung anong ginawa nyo sa akin. Natigilan si Aling Cora. Napatingin siya sa anak niyang patuloy na nagsisisigaw sa sakit. Sa sandaling yun, parang nawala ang lakas niya. Hindi mo naiintindihan, Agatha. Alam ko lahat. Alam ko kung sino ang nagpadala ng barang sa akin. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko naman kayo papatayin eh. Gusto ko lang maramdaman nyo kung gaano kasakit ang ginawa nyo sa akin. Bakit kailangan mo? Hindi ako ang nagsimula nito, Aling Cora. Kundi kayo. Kumanti lang ako. At pinatunayan ko na mas malakas ako kesa sa inyo. Tahimik ang sumunod na ilang segundo. Sa labas ng bahay, may narinig silang ingay sa bubong. Parang mga insektong lumilipad-lipad sa itaas. Sa loob ng bahay, ang hangin ay biglang lumamig. Tumitig si Agatha kay Aling Cora at marahang huminga. Sa ilalim ng mesa, dahan-dahang lumabas ang mga langaw. Hindi yun ordinaryong langaw. Malalaki, maitim at parang may sariling isip. Umiikot sila sa paligid ni Aling Cora at Leia. Nanatili namang nakatayo si Agatha. Hindi kumikibong pinagmamasdan ng dalawa. Ang mga langaw ay umakyat sa dingding, nagkalat sa kisame at doon tumigil. Walang nagsasalita sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang pag-iyak ni Leia at ang mabagal na paghinga ni Aling Cora na halos hindi makagalaw. Sa sandaling yun, parang bumalik kay Aling Cora ang lahat ng ginawa niyang kasalanan. Ang mga taong sinaktan niya, ang mga sumpa na ipinasa niya noon. Patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Ngayon mo lang naisip yan. Pero minsan, kailangan mo munang maranasan bago ka matutong matakot. Anong nangyayari dito? Napatakbo si Migo sa loob ng silid. Nakita niya ang kalat sa sahig, ang mga langaw, at ang kapatid niyang halos walang malay.
Mahal, anong nangyari? Wala, mahal. Naparami lang yata ang kape ni Leia. Kuya, tulungan mo ko. Niyakap ni Migo ang kapatid niya habang si Aling Cora ay nakatingin kay Agatha. Alam niyang hindi na ito ang dating babaeng tahimik at mahiyain. Dumilim ang paligid kahit maliwanag pa dapat. Parang huminto ang oras. Ang mga langaw ay isa-isang naglaho. Ngunit ang amoy ng nangis at dugo ay nanatili. Lumapit kay Migo si Agatha. Hinaplos ang braso nito at ngumiti. Sa likod ng ngiting yun ay may halong awa. Pero mas matindi ang galit niya sa ginawa ng ina at kapatid nito. Lumapit siya sa pinto. At bago siya lumabas ay tumingin muli kay Aling Cora. Isang tingin na malamig at puno ng babala. Alagaan niyo pong mabuti si Leia, ha? Habang malakas pa kayo. Kasi hindi pa tapos to. Lumabas na sanang silid bit-bit ang bote ng langis. Naiwan na mag-iina na takot, nanginginig at alam nilang sa pagkakataong yun, nagkamali sila ng binarang. Nang sumunod na gabi ay maliwanag ang buwan. Tahimik ang paligid. Pero sa loob ng bahay ay mabigat ang hangin. Mahimbing na natutulog si Migo. Pero si Agatha ay gising pa at nakahiga na nakatitig sa kisame. Sa labas ng kwarto ay maririnig ang mahihinang yabag, kasabay ng pabulong na ungol. Maya-maya ay narinig niyang malakas na sigaw ni Leia mula sa kabilang kwarto. Tulungan mo ako. Ang sakit. Kaagad na alimpungatan si Migo at bumangon habang si Agatha ay hindi kumilos. Mula sa labas ng pinto ay narinig niya ang kalabog at ang paghingal ni Aling Cora. Anong nangyayari? Cora! Leia! Nagtakbuhan silang lahat mapasok sa kwarto ni Leia. Pagbukas ng pinto ay bumungad ang nakakakilabot na eksena. Si Leia ay nakahiga, nanginginig at halos hindi na makapagsalita. Ang mga mata niya ay namumula at sa bibig ay may tumutulong itim na likido. Sa tabi niya ay nakahawak si Aling Cora sa tiyan, namimilipit sa sahig, umiiyak at humihingal na parang sinisilaban sa loob. Amoy sunog na balat, amoy langis, amoy dugo. Lahat sila'y napatigil sa takot. Kuya, tulungan mo ako. May gumagalaw sa loob ko. Diyos ko! Leia! Ang init! Diyos ko, ang init! Parang sinusunog ang lamang ko! Niyakap ni Mang Roger ang asawa niya, pero napatras din ang maramdaman ng init ng balat nito at hindi na yun matatawag na lagnat lamang. Cora! Ano to? Ano nangyayari sa inyo? Hindi ko alam, Roger! Nakita ni Agatha kung paano siya tignan ng ina ng nobyo. Isang tingin na puno ng takot, pagsisisi at pagkilala. Mula sa bibig nila ay muling lumabas ang itim na likido. Kasabay nito ay ang matinis na tili ng dalaga, habang may mga maliliit na puting itlog na lumabas sa kanyang bibig. Ang ilan dito ay parang may gumagalaw pa sa loob. Mula sa magkabilang tenga niya ay lumabas ang mga langaw. Malalaki, nangingitim at lumilipad paikot sa kwarto. Si Aling Cora naman ay dumapa, nanginginig, at sa pagitan ng pag-iyak niya ay biglang bumuhos mula sa likuran niya ang napakaraming langaw na hindi nila alam kung saan nagbula. Nagkalat ang mga ito sa buong silid. Agatha, patawarin mo ako! Patawarin mo kami ni Leia!
Tumayo si Agatha. Kalmado't nakatitig lamang sa kanila. Habang si Migo'y lumapit kay Leia na nanginginig sa takot. Mahal, tulungan mo sila. Hindi ko sila kayang tulungan kung hindi mo na sila aamin. Aamin ako! Oo! Ako ang may gawa! Ako ang nagbarang sa'yo! Ano? Anong sinasabi mo? Ginawa ko to dahil ayoko mawala sa amin si Migo! Dahil ayoko kunin ka ng babaeng yan! Cora, Diyos ko, bakit mo ginawa yan? Akala ko ba nagbago ka na? Akala ko mababawasan ang pagmamahal mo sa kanya, Migo. Hindi ko alam na ganito kabigat ang balik. Tahimik lamang si Agatha habang pinakikinggan ang paliwanag ni Aling Cora. Sa sahig, lumilipad pa rin ang mga langaw habang sila ay patuloy sa pagsusuka at pag-iyak. Kuya, patawarin mo ako. Sumunod lang ako kay Mama. Diyos ko, Leia, bakit ka nakisali? Lalong lumamig ang paligid. Parang huminto ang oras. Ang mga langaw ay dahan-dahang tumigil sa paglipad at isa-isa silang namatay sa sahig. Ang itim na likido sa katawan ni Leia ay natuyo habang si Aling Cora ay halos hindi na makabangon. Lumingon si Agatha kay Migo. Ang mukha nito ay puno ng takot at galit. Alam niyang nasira na ang lahat sa pagitan nila. Sa harap niya, naroon ang mga taong sumubok siyang pahirapan, pero ngayon ay halos mamalimos ng buhay. Humakbang siya palapit kay Aling Cora. Hindi ko kayo pinahirapan para gantihan. Ginawa ko to para ipakita kung gaano kasakit ang ginawa nyo. Tinago ko kay Migo ang epekto ng barang at umaktong ayos lang ako. Pero hindi ako kasing sama nyo. Patawarin mo ako, Agatha. Itigil mo na to. Babawi ako. Magbabago ako. Mahal, please. Tama na. Hindi ito basta-basta natatapos, Migo. Lumapit siya kay Leia. Hinawakan ng noo nito. Umiiyak ang dalaga. Nanginginig pero hindi na makasigaw. Tama na. Hindi ko gustong mawala ka. Gusto ko lang matutunan mo kung gaano kalalim ang sakit ng taong pinapastos mo. Nagsalita siya ng mahina, halos pabulong at saka huminga ng malalim. Sa sandaling yun, unti-unting tumigil si Leia sa panginginig. Ang mga langaw ay naglaho. Si Aling Cora ay bumagsak. Humihikbi, pero malinaw na humupa ang sakit na nararamdaman nito. Salamat. Salamat, Agatha. Wala pong dapat pasalamatan. Ginawa ko lang ang nararapat. Mahal, salamat at pinatawad mo sila. Migo, hindi ko na kayang ituloy ito. Ano? Alam mo, kahit pinatawad ko sila, hindi ko na kayang bumalik sa bahay na to. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang relasyon natin na puno ng takot. Pero mahal kita. Mahal din kita. Pero minsan, hindi sapat ang pagmamahal para mabura ang sugat na ginawa nila. Nay Cora, patatawarin ko po kayo. Pero sana, huwag niyo na tong ulitin sa iba. Ang sumpa, kahit bawiin, ay may bakas na iniiwan. Huwag niyo nang hintayin na maranasan ulit. Salamat. Salamat, anak. Hindi niyo ako anak, pero siguro, mas natutuwa ko sa inyo kesa sa kahit kanino. Lumabas si Agatha ng bahay bit-bit ang kanyang mga gamit. Sa labas, sumalubong sa kanyang malamig na hangin. Tila magaan na ang paligid at ang mga kuliglig ay muling nag-ingay. Sa loob ng bahay, tahimik na humahagulgol si Migo habang yakap ang kapatid at ina.
Sa wakas, tapos na ang sumpa. Pero naiwan sa kanilang takot at aral na ang galit at inggit ay hindi kailanman dapat gawing sandata. Habang naglalakad si Agatha palayo, huminto siya sandali at lumingon sa bahay na yun. Sa bintana nakita niya si Migo, malungkot na nakatitig sa kanya. Hindi ako nagkamali ng binarang. Kailangan lang nilang maranasan para matutong magbago. Wakas.